Nambudol na naman etong bangag administration mga kababayan. Akalain mo, gumamit na naman ng survey para ipalabas na maraming sumusuporta sa mga Marcos kaysa sa mga Duterte. Hello? At dito sa kanilang survey na ipinakita mga kababayan, ay pinakain ng alikabok ang mga Duterte. At tila baga, sobrang dami ng sumusuporta sa mga Marcos kaysa sa mga Duterte. At sa latest survey pa daw mga kababayan, lalo pa silang tumaas. At itong mga Duterte, lalo pang bumaba. Niwala kayo? Convinced ba kayo sa bagong budol na ito mga kababayan? Hello? Ano ba itong ungas na ito mga kababayan? Akala nila bobo ang Pilipino, no? Hello? Sabi nila dito daw sa latest mga kababayan, tingnan nyo ha, 36% daw ng mga Pilipino ay pro-Marcos. Samantalang 16% lang daw mga kababayan ang pro-Duterte. Oh really? Tapos lalo daw tumaas ang score ni Marcos at nadagdagan ng 5%. Samantalang ang mga Duterte nabawasan ng 4. Talaga lang ha? Parang iba ang kanilang pinapakita mga kababayan sa totoong nangyayari sa lipunan. Hoy mga bulok, unang-una ha, kung mas maraming pro-Marcos kaysa sa mga pro-Duterte, bakit mas mataas ang boto ni VP Sara kaysa kay PBBM? 32 million versus 31 million lang po mga kababayan. At sa mga trust rating, performance rating, simulat sa poll pa lang ha, bakit mas mataas ang kay VP Sara? Kung mas maraming pro-Marcos, sana mas mataas ang kay Marcos. To think mga kababayan ha na, itong survey ngayon, bias pa nga yan mga kababayan sa administrasyon ha. Bakit ang performance at trust rating ni VP Sara ay mas mataas kaysa kay PBBM? Tapos sasabihin nilang mas marami daw ang mga pro-Marcos mga kababayan. Tingnan natin itong latest na trust rating ha. Eto, Pulse Asia Survey, trust rating. Tingnan niyo ang trust rating ni PBBM, 52%. Samantalang ang trust rating ni VP Sara, 71%. Bias po ang nag-report niyan mga kababayan na ABS-CBN at Pulse Asia ang nag-survey. At simulat sa poll pa lang mga kababayan, ay laging number 1 si Sara Pinakamataas sa performance rating, trust rating. At consistent po yan mga kababayan at never po nangyari na mas tumaas si PBBM sa anumang survey. Pero, subalit datapwat, ang pinalabas ngayon mga kababayan ay mas marami daw pro-Marcos kaysa sa pro-Duterte. So, common science sabi ni Pacquiao. Ang tingin natin, bodol na naman mga kababayan. Panoorin po natin. Tumaas po sa 36% yung mga sinusuporta po sa Marcos administration mula sa dating 31%. May we get your reactions, Ron? Well, of course, good news lang yan. Yung Good news! maraming sumusuporta sa iyo. As if mga kababayan lang, hindi alam. Paimbisigahan kaya natin itong nagpa-survey nito mga kababayan. Sino-sino ang tinanong? Baka kagaya naman ito ng yung pinalabas sa SONA, di ba? Na ang nag-survey, RP Mission, PH na. Silang tambaluslos, halos mag 100 na po ang kanilang percentage mga kababayan. Abot langit, abot hanggang kisame ang ratings nila. Diyos mio. Tapos yung tiningnan natin ng Facebook page ng RP Mission, Diyos mio, mga Indian, Pakistani ang nagpa-follow mga kababayan. Nameke ng mga followers. We don't, well, I'm sure yung mga analysts dyan magsasabi kung anong mga tunay na ibig sabihin dyan. Ang ibig sabihin niyan ay rigged. May daya ang survey. Budol na survey. At speaking of kababayan, naalala niyo pa ba yung babaeng nasa likod naka-violet, naka-purple? Di ba yan ang lambaso kay PBBM dati tungkol dun sa Candaba na swamp? Ngayon, tuta na ni PBBM mga kababayan. Nawala ang tapang. Luhod na mga kababayan kasama ni Tamba. But I have to say that it is nice to know that Nice to know daw na mas maraming pro-Marcos. people are beginning to understand what we are trying to do. Naiintindihan niyo na daw ngayon mga kababayan na kung ano ang kanilang ginagawa. Dahil marami nang sumusuporta sa kanila Really? And I think that may be because we really don't, hindi kami nagde-decide dahil para sa magandang survey. Nagde-decide kami para pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Wow! Pagandahin ang buhay ng Pilipino. Nung tanungin mga kababayan na, paano po gagawin iyan? Ay basta, pagandahin natin ang buhay ng mga Pilipino. Walang konkreto pong paraan.
Puro pambubudol na naman. Tapos, tuwang-tuwa yung babaeng nambastos kay PBBM dati, Bilib na. Kaya tuloy-tuloy ang mga ganun pa rin ang gagawin namin. Alright? Ganun lang pa rin daw ang gagawin nila kung ano ginagawa ngayon. Kung ganun ang gagawin nyo rin, nga ang sabi ng iba, wala silang nakikitang ginagawa. So tuloy-tuloy lang ganyan. Malamang mga kababayan, pagdating ng 6 years, abot na ng 101% ang mga kababayan. Mga supporters ito si PBBM. Siguro abot ng 200%, pati yung mga patay ay, pro Marcos na rin. Okay. Dumami ang mga Pilipinong nagsabing pro-Marcos sila. Lahat ng mga media, mga kababayan, binalita talaga ito. Habang bumaba naman ang mga nagsabing sila ay pro-Duterte. Pero, tanungin natin kung make sense talaga iyan kung make sense talaga yung pinagsasabi nyo, bakit ni minsan hindi naungusan ni PBBM ang rating si VP Sara kung mas marami silang taga-suporta, etong mga pro-Marcos? Diba? Etong high rating ni VP Sara is consistent yan kahit sa ang survey, mga kababayan. Pero ngayon, biglang sumulpot itong kanilang survey, mga kababayan, na mas marami daw pro-Marcos. Budol na naman. Ang pinakabagong political preference survey ng Octa Research Group, tiyak na pagpipiyesta na naman ng mga magkakalaban sa Fiesta na politika. naman. Sa second quarter tugon ng masa survey ng Octa Research, lumalabas kasi nasa nakaraang 3 buwan nabawasan ng mga taga-suporta ng grupong Duterte mula 20%. Naniniwala kayo, mga kababayan, na 16% lang ng mga Pilipino ang sumusuporta sa mga Duterte? Hello! Kung 16% lang ang sumusuporta sa mga Duterte, bakit 70% ang trust rating ni Sara? Meaning, 70% ng mga Pilipino ay nagtatrust kay Sara. Noong March 2024, nasa 60% Not to mention si PRRD bumaba sa pwesto nang nasa 80% ang trust at performance rating. 10% na ito ngayong Hulyo. 4 percentage points po ang binaba. Sa kabilang dako, ang support naman para sa grupong Marcos ay lumakas naman mula po sa 31% ng mga Lumakas daw, mga kababayan. After nung nasablay na zona, sa tingin nyo, tumaas? Diba puro buladas yun? Ang daming ang palpak, diba? Tapos yung response nila, yung zona nila, mga kababayan, parang naging kryptonite nila Tapos dito sa survey, tumaas. Niloloko, budol na naman. So, bakit ito ng 5 puntos sa 36%? Siyempre, ang tanong ng mga magkakabangga sa politika, ang suporta po ba sa mga Duterte ay direktang lumipat sa mga Marcos? Wow! Madali sanang sabihin yan, pero mahirap pang patunayan sa mga datos. Mag-survey nga kayo, yung actual survey, kalye survey, mga kababayan, yung wala talagang bias Lahat galit kay Marcos. Pagpalagay natin, daming pro-Marcos. Tanungin natin sila, bumuti ba ang buhay ninyo? Safe na ba kayo? 20 na ba ang bigas sa inyo? Esmiya. Tapos, eto pinaghihirapan nating buwis, mga kababayan, nilulustay. Pasakit po sa atin na grabe, sobra-sobra ang buwis sa atin. Tapos, ganyan lang nila ay aksayahin ang pera. Parang sa kanila, as if sa kanila, not to mention yung mga kickbackan dyan. Anong dahilan ng pagbabago? Ang sabi po ng Octa Research, maring dahil yan sa walang patid na Ang dahilan ng pagbabago luhod kayo sa bangag admin. pangayan ng 2 panig magmula po noong Enero. Pero maaaring dahil yan sa ilang mga programa na pinatupad ng gobyerno. Ang lalong mas Ayuda. Siguro, mga kababayan, ginawa yung survey after nila mabigyan ng ayuda. Nagbigay ng ayuda ngayon. Survey nyo. Puntahan nyo yung mga bahay na nabigyan. Approve ba kayo sa Marcos admin? Approve, siyempre. Nakatanggap ng ayuda. pansin-pansin. Kahit nagkakagulo po ang 2 grupong ito sa itaas, halos hindi naman gumagalaw ang numero ng tradisyonal na oposisyon o yung alyansa ng Wag mo nang isali sila Liberal Party. Mula sa 4% ng first quarter, nasa 5% na ngayon. So, inconsequential po ang galaw. Ang malinaw po dito, kung nagagawan man ng suporta ang 2 dating miyembro ng unit team, hindi naman nakikinabang ang dating oposisyon. Hello! Ang unit team ay Marcos na at saka oposisyon. At saka ikaw, Edlangaw.
At ito rin ang kapansin-pansin. 3 po sa bawat 10 Pilipino ayaw sumuporta sa Marcos, sa Duterte o sa oposisyon. Suko na Sige, po sila sa paglulapahin ating yung politika. sarili nyo. Mas gugustuhin po nilang matawag na independence. Tapos meron pang 30 or 15% na ayaw tumaya sa kahit sino. Kung hihimayin pa natin po ito, ang belief ng mga Marcos ay nasa Luzon pa rin, habang ang sa As if, ha? Sobrang dami daw na pro-Marcos sa Luzon, mga kababayan. Tanungin natin, sino mga taga-Luzon dito? Pro-Marcos ba kayo? Ha? Baluarte daw kayo ni Marcos, eh. Di ba lahat na nga, nung nakaraang Bagyong Karina, ang daming galit sa administrasyon. Dahil ang pera nasasayang, eh. Binahaan sila. Tanungin nga natin sila. Luzon daw ang baluarte ng mga Marcos. Duterte ay siyempre nasa Mindanao. Ang pinakamalaking suporta sa mga Marcos To think, mga kababayan, ha? Taga Luzon nga ang nag-oust kay Marcos Sr. Ay, ay nako. nanggaling po sa National Capital Region, nasa 43%. 42% naman po ay galing po sa Balance Luzon. Ang daming At percentage, mga 32% sa kababayan. Visayas, 25% lamang ang suporta nila mula sa Mindanao. Bakit hindi niya isali sa Bohol na negative 8 na ang PBBM? Sa tingin niyo, mga kababayan, accurate yan? Di Kung ba? saan malakas naman yung mga Duterte. Ang suporta ng Mindanao sa mga Duterte umaabot na po ng 50%. Minark down nila, mga kababayan. 50% lang ang supporter ng mga Duterte sa Mindanao. Hello! Meaning, mga kababayan, 50% sa dalawang tao. Isa dyan anti-Duterte, isa pro-Duterte. I don't think so. Halos po lahat ng taga Mindanao, mga kababayan, supporter ng mga Duterte. More than 90%. Ayon po sa survey ng OCTA. Pero ang laki ng bagsak ng suporta nila kung titingnan mo ang Visayas, NCR at yung Balance Luzon. Tanungin mo ang Bohol. Sige, meron ng datos ang Bohol, eh. Negative 8 sa PBBM. Sa Visayas lamang po, nasa 11% ang suporta sa mga Duterte kumpara halimbawa sa 16% naman para sa oposisyon. Tandaan ng mga lokohin Duterte nyo pa ay mga nagmula po talaga sarili sa nyo, mga Visayas kababayan. bago Walang naniniwala dito, mga kababayan, no? Alam naman natin. punta sa Mindanao ang ama ng dating Pangulo. Sa mga ayaw sa mga Duterte, Marcos or opposition, Wala na tayong pakid dyan sa mga ayaw sa mga Duterte. Sige, magkakaalaman na. Magkakaalaman, mga kababayan, sa 2028. Ibig sabihin yan, hindi mananalo si Sara dahil 16% lang ang mga pro-Duterte, eh. Di ba? Siguro patakbuhin nila yung Marcos. Kahit pa patakbuhin niyo ulit si PBBM. Di ba, mag-charter choice kayo? Palitan nyo na pwede nang magre-election ang presidente. Tingnan natin kung mananalo pa yan ulit. Di ba? Mga budol. Talo nga ni Lenin noong 2016. Tapos sasabihin, mas marami daw sila. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, na mas marami daw ang mga pro-Marcos kaysa sa mga pro-Duterte? Post or comments below.